Tanim tayo ng saging. Tanim na naman ng saging. Wala, ganyan lang talagang buhay. Kasi nakakapanghinayang yung tanim ko rin ito dati, 2022. Siyempre, bumaba na yung ugat niya dahil yung sumisibol pababaw na ng pababaw. Ngayon, nung pumasok yung baha ni Owan at saka si Birbina, natumba ito. Yung kinuhanan ko nito. Tapos nung natumba, siyempre hindi naman agad bigla na nawawala yung tubig. May sumibol dun sa pinakabungo niya. Tawag namin ni Suwi, yung iba ay Sibual. Sibul yan. Nakakuha yata ako ng 7. 7 yata yung nakuha kong sibul. Maliliit yan, oh. Maliliit. Ganito lang. Bala ko pakain sa manok pero nangihinayang ako Baka ako mapakinabangan pa. Kaya itatanim ko muna. Kahit man lang dahon ng mapakinabangan. Tanim lang ng tanim habang malakas pa. Lalagyan natin ng tae ng baboy Pataba. Yan, pataba yan. Ganyan ako magtanim Kahit yung mga tanim kong dati, nilalagyan ko ng pag hindi ipot ng manok, yung dumi ng baboy. Kakapanghinayang yung mga tanim ko rito kasi dahil nga nung nagbahaan si Uwan at saka si Berbina. Yung Uwan, unang baha ni Uwan, yung tubig ni Uwan, okay lang nag-aagaw yung dilaw at saka yung berde. Berde at dilaw nag-aagaw. Kukunti na yung tubig. Tapos bumanat naman si Berbina. Nako, pumasok yung tubig. Wala na. Tuluyan ng dumilaw. Malapit lang din dito yung tinanim ko na yun. Ngayon, itong sibol na ito, natumba yung puno niya Ngayon, yung pinakabungo, may sumibol. Kahit maliliit, kinuha ko na. Pakain ko sana sa manok. Naisip ko, baka ako mabuhay. Hindi ko na pinakain sa manok. Tatanim ko muna. Mapakinabangan Makakuha ba ng dahon, pakain sa manok, o yung iba nanghihingi ng gagawing panglagay sa bibingka, pangsuman, gano'n. Kahit dahon lang mapakinabangan. Kasi dati maraming saging sa lugar na ito dahil nga sa bumabagyo, nabubuwal, mababaw na yung ugat niya. Ayun, mamatay na. Kaya ikakalat ko muna ito. Gustong gusto pa naman ng manok yung saging, yung puno ng saging. Kaya dito pag yung may natumba, kinukuha ko agad Puputol-putulin ko ng 2 pie o 2 pulgada, 2 pie nga. O yan. 2 foot sabi nga nila. 24 inches. Ayan. Ganun ang putol ko. Pag may nabubuhal. Tapos yung dahon, yung chinachap-chap ko. Naubos na naubos. Dahil pag yung bumabaha, ayun, namamatay. Pag
malakas yung hangin, nabubuwal. Kasi nga malutang na siya. Dito kasi yung ugali kasi nila dito, pag nagtanim na, nagtanim ka ng isang piraso, hindi na nila hindi na nila gagalawin yun, maghihintay na lang sila ng bumunga o kaya lumabas yung bulaklak. Hindi nila alam na yun dahan-dahang bumababa yung pumapaibabaw yung kanyang puno. Sa madalit sabi, yung ugat niya mababaw na, hindi na pailalim. Kaya pag hinangin, nabubuwal. Kahit walang bagyo, basta hinangin, nabubuwal. Gaya nga yung pinagkuhanan ko niyan, yung sibol na yan. Yung puno niyan, inihukay ko uli. Kaya maraming tutubo na naman doon. At saka malalim na. Kalahating metro Tapos uugat pa siya. Di medyo malalim-lalim na. Lalapit ko na dito sa kulungan ng manok. Para madaling mapakinabangan. Ganyan lang talaga. Wala masipag ka lang magtanim, okay lang Kaso nga lang dito, ang problema, pag nagtanim ka at napapakinabangan na, sinasalisihan ka nila. Yung iba nanghihingi, yung iba naman, pag wala ng tao, o wala yung nagtanim, kinukuha na nila. Hindi naman iba at mga kamag-anak mo rin. Kaya, wala. Uulang ng oo. Samantalang pwede naman silang magtanim dahil meron naman silang mga tataniman. Ewan ko bakit ganun sila. Pagka napapakinabangan na masaya na. Kaya yan, yung tinanim ko yan, 7 piraso yata, 7. Siguro okay na yan. Sa 7, yung isa para sa manghihingi, yung isa para sa magnanakaw, yung isa para sa insekto. Hindi may natitira pa akong 4. Kasi 7 yan Tatanim ko na yan. Nung ang nililinisan ko yan, gubat na gubat yung lugar na yan. Nung 2022, 23, ganyan. Gubat ng lugar na ito. Tatakot ka nga pumunta tapos mga bubog pa. Tapunan ng basura. Pero kasi nga lagi nga ako rito dahil yun nga ang balak ko yung maglagay ng kulungan ng manok. Unti-unti kong naaalis yung mga bubog. Basta may nakita akong bubog, dinadampot ko. Pero yung iba hindi na maiwasan. Nako, nalaglag na yung aking camera. Ilan ba yung naitanim ko na yan? 1, 2, 3, 4. Ito yung yung sibol ng puno.
Isa dito, puno. Nilubog ko na yung puno, malaki eh. Halos ganito rin kalaki yung puno niya. Tapos yung mga sumibol, tinanim ko ito. Dalawa. Yan. Tatlo ito. Tatlo. Tapos doon, 4. 5. 6. 7. Doon, 7. Ayan, baka sakaling mabuhay, mapakinabangan. 7 saging. Kasi nung ang saging pala pag malaki, right, kaya ito mataas yan, mataas yan eh. Pag pala malaki, mataas na siya, hindi siya gasinong nabubulok yung puno. Pero ito dahil nga ito ay natumba, yan. Dahil nga yan natumba, mababaw na yung niya, yung ugat niya. Kaya natumba. Ayan ito, mataas na, ayan oh. Hindi siya nabubulok. Kasi biro mo, 1 buwan at kalahati na yung tubig dito eh. Sa lugar na ito. Ito yung pinakamababa, lalo na dun. Sa may kulungan ng manok na yun. Mababa yung lugar dun eh. Meron dong butas na mababa. Kaya saging na lang yung itatanim dito. Saging. Baka sakaling mapakinabangan. Hindi man yung bunga, kahit yung dahon na lang pakain sa manok. Gaya niya, no? Yan, no? Yung katawan na yan, yun yung kinuha ko ron dun. Yung kinuha ko dun. Pinakain nila, yan, no? Yan yung katawan. Tapos hindi ko alam kung yung naririto mabubuhay. Kasi meron pa siyang bungo dito eh. Lilinisan uli yung incubator. At subukan uli natin magpapisa. Total summer na eh. Medyo maganda-ganda raw pag summer magpapisa. Kasi yung month of bear talagang kawawa eh. Yung month of bear. Ayan. Diyan. Ilinisan din natin yun. Lamesa na yan. Yung month of bear talagang pasok ang tubig. Kaya mahirap magpapisa. Yung manok ay nagtatampo na umitlog. Linisan ko itong aking incubator. Matagal ding nakatenga ito eh. Bali 5 buwan ding nakatenga ito eh. Kasi yung huling ng papisa ko 18. Ang natira lang 2 dahil doon sa mga predator dito sa amin, daga, pusa, ang dami. Meron pa yata ahas kasi nung bumaha yung nagtatrabaho doon sa resort, may nakuha silang sawa. Gahita na raw yung laki. Hindi nakalabas doon sa net na nalambat doon sa net ng manok. Kaya isa sa predator yan eh, yung sawa. Kasi nakita ko na rin yun doon sa malapit doon sa may bahay ni Manong Ansis. Malaki eh. Gabaraso. Kaya na-imagine ko baka nga lumaki na dahil gahita na raw. Dati nung nakita ko gabaraso eh. Daga yung kinakain eh. Ang laki na nung daga.
Kaya ang predator dito 3 eh. 4 pala. Una, daga. Pangalawa, pusa. Pangatlo yung ahas. Pang-apat yung tao. Yan. Yan ang mahirap na kalaban. Kaya kung magmamanukan ka at isa lang, nako, wag na. Kailangan magmano ka 10. Isa dun sa predator, isa sa manghihingi, isa sa magnanakaw, o di meron pang 7 sa iyo. Pero nitong nakaraan nga, dahil tinamad na akong mag-incubator nga, dahil nawalan ako ng gana. Kasi kada gising ko sa umaga, patay na yung patay yung sisiw eh. Nakasabit dun sa silong ng kulungan. Kaya kung ganun ang mangyayari, dapat yung kulungan ng mga manok, lalo na yung sisiw, mga brooder, dito sa lugar namin, dapat yung chicken wire, hindi yung plastic. Pag plastic, kinakagat eh. Kinakagat, kaya wala rin. Kaya dito sa lugar namin, dapat chicken wire, lalo't maraming ang kawayan, kanilang taguan. Mapapansin ko kapag yung agresibo yung mga yung mga daga, yung sariwang talbos ng kawayan, o yung tawag nila namin dito ay ubod, o yung rabong, kinakain nila. Kaya yun ang mahirap na predator. Kaya ngayon subukan ko ulit lahat magsasummer. Kasi meron akong kulungan ditong ginawa na yung chicken wire na yung aking nilagay. Ito namang incubator, kaya ako nilinisan dahil na nakahalo nga dito sa mga manok, lalo na nung pumasok na yung tubig. Siyempre lahat ng manok pinagsiksikan dito sa sa maliit na kulungan ng baboy. Yung kulungan ng baboy 5 metro lang ang laki. 24 sa kabila. Tapos din sa kabila naman 32.